Ayan na naman yung tao na hindi mapakali pag walang ginagawa. Yan, kita nyo yung water tank na yan. Kahit na dinray na ang tubig niyan, mabigat pa din originally dyan yan sa kinatatayuan niya. Tinransfer namin dahil may naisipan nga siyang project ba na ilagay dyan. Kaya need namin i-transfer yung water tank. Then pagkatapos niyan, ibabalik na naman namin. Kami-kami lang dalawa ang nag-transfer niyan. So, nag-start na pala akong mag-apply ng trabaho at yan nga yung isa sa mga concern ko na if makapag-work na ako at alam ko na ang asawa ko, ganyan yan eh, hindi mapakali kung ano-ano mga project ang pinagagawa. Kasi sinabihan ko siya na pag mag-start na ako na mag-work ha, piliin mo yung mga project mo na dapat yung mga safety lang dahil wala na ako na buong araw na mag-assist sa'yo or kaya magbantay kasi ganyan yung role ko dyan eh, ano-ano mga maisipan niya na project, nakaano ako sa kanya, nakabuntot, mag-assist dahil baka so sinabihan ko siya na wag yung mga, may time kasi na gusto yan mag-akyat-akyat dahil may mga gustong i-repair. Kaya sabi ko sa kanya, wag sa mga ganyan, yung mga safety lang na project, lalo pa at if makapag-start na ako, siya lang mag-isa. At di naman pwede no, habang buhay, andito lang ako sa bahay para magbantay sa kanya. Pasok sana siya mga gusto kong alagaan, yung edad niya, dahil caregiver nga ako din sa Pilipinas. Pasok sana yung edad niya, maganda sana ang alagaan, pero logi talaga ako sa mister ko. Dahil kahit buong araw mo pa yung alagaan, pagsilbihan, wala namang sweldo eh. Nililibre-libre lang ako ng, libre lang sa tirahan at pagkain, pero pero di lahat ng mga cravings ko, lalo pa pag maghingi ako ng mga desserts, ganyan, hindi pagbigyan. Kaya mas mabuti talagang pag gino ko yan, lugi ako sa iyo, kaya mas mabuti pang talaga ako, magtrabaho ako sa labas, dahil buti pa sa labas, pag silduan pa ako. At isa pa, alam niyo naman, may pamilya tayong naiwan dyan sa Pilipinas na pag-asawa tayo ng apa, mag-expect din talaga na may mga matanggap. Kaya need talagang magtrabaho.